Good morning! Wow, God bless. Good morning! Nag-worry na rin ako kasi every time nalalabas kami, marami kaming naririnig, gano'n. Sabi, pa-check up niyan, ganyan. Hi! Hi! Yung bottleneck po yan, hindi pa... Wala silang pinipiling pagkain. Kasi kung minsan kung ano yung kinakain ko, yun na lang din sinusubo ko sa kanila. Ang hobby naman nila is mahilig silang sumayaw. Pag nanonood, ginagaya nila, sumasayaw-sayaw sila, kumakanta-kanta. Alpha ha, don't bite ha. Gusto. 10 months ata sila natuto na silang magtayo-tayo. Nung nag-isang taon na talaga sila na marunong na silang maglakad na sila lang, doon namin napansin na mag-asawa na, Good morning! ano kaya to? Bakit kaya parang sakang, ganon. Tapos nag-worry na rin ako kasi every time nalalabas kami, marami kaming naririnig, ganon. Sabi, pa-check up niyan, ganyan. Yung pagiging bowleg kasi or sakang, parang masasabi natin siya normal or hindi, kailangan muna natin malaman kung ano yung parang normal na alignment ng buto ng bata, yung sa legs niya habang lumalaki. Most probably yung Blount disease, yung congenital tibia vara. Ito yung pagkakaroon ng deformity dun sa buto sa binte. Ibig sabihin parang nagkaroon ng pagkaantala dun sa growth. Pwedeng genetic factor, especially sila twins, di ba? Mukhang parang nasa genes. Pwede rin yung early walking, ibig sabihin naglalakad din sila before 1 year old. Angela? Daniela? Normal lang daw po. Normal lang yung yung legs nila. Mabigat din kasi sila, medyo chubby din kasi, medyo healthy din kasi yung kambal na yun. Nagpa-third check up pa nga kami, pero same lang po talaga yung sinasabi nila na normal lang talaga yung yung pagkasakang nila sa ngayon. Depende dun sa age ng bata, at yung severity ng deformity. So sabi sa pag-aaral, 50 to 80% kaya makorek by brace therapy, yung paglalagay ng brace.